Nako po, nagkakainitan na naman si Bato at saka si Trillanes, mga kakabsat. Pakinggan nga natin ito naka-live siya actually, si Attorney Enzo Recto ngayon. Topic niya, nako, nagkakainitan naman. Galit si Bato kay Trillanes matapos ibunyag na aarestuhin na ito. Paano naman kasi? Si Trillanes naman, pinangalanan niya, si Bato, si Bongo, sila ang susunod. That's what keeps me up at night. The fact that we run on Monday. Sige, umpisa natin to. Wait lang. O yun, hindi ka makakapasok doon nang ayaw. Wait lang. Balik tayo na umpisa natin. Umpisa natin. Kape at kwentuhan. Mga kabunyang maganda itong pagkikwentuhan natin. Alright. Nagkakainitan na naman. Dati na itong nagkakainitan lagi. Itong si Bato at saka si Trillanes. Ano? Pero ngayon, nagkakainitan na naman. At ang pinagkakainitan nila ngayon, yung inanunsyo, isinapubliko, ni dating Senador Sonny Trillanes, na kumpirmado na, ha? As in kumpirmado niya. Kumpirmado. Pumunta mismo sa Dahig, sa Netherlands, si dating Senador Sonny Trillanes. Hi, Mang Duming TV, Maximo Dicaya, kumusta po? Kinumpirma Di ba magkakasama kayo, Attorney Enz? Di ba magkakasama kayo sa Dahig? mismo, pumunta mismo ng Dahig, sa Netherlands, si dating Senador Sonny Trillanes. At ayon sa kanya, kumpirmado niya ang pangalan ni Bato at ni Bongo. Patay. Ngayon, nagpa-interview sa mainstream media si dating Senador Sonny Trillanes. At kinumpirma niya yan. Walang pag-aalangang sinabi niya. Sigurado na siya, kinumpirmado niya na yung dalawang pangalan, Bato, Bongo. Si Sara, wala. Si Aguirre, wala pa. Pero ang sigurado niya itong dalawa. Kung mayroon daw ihahabol, si Albayalde. Yun lang. Pero itong dalawang ito, sigurado na. O ngayon, kaya lang, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, mukhang hindi na mahahabol ngayong last quarter, itong mga huling buwan ng 2025. Pero sa unang taon ng 2026, lalabas na ang warrant of arrest. First quarter. Siyempre, balitang-balita ng media yun. Nangyari na, di ba? Halos second quarter si Digong, di ba? Ng 2025. Naku, Bato, magre-reunion kayo ng tatay mo. O, sige tuloy. Balitang-balita ng media. Sa totoo lang, yun din ang nakuha ko. Di ba galing ako ng ICC? Galing din ako doon. Nauna lang ako ng ilang araw kay Trillanes. September 21, nandun na kami, nagrally na kami sa ICC, September 22, 23. Pagkaalis ko, dumating naman si Trillanes. Hindi na kami nagtagpo ni Trillanes. Pero yung mga Magdalo, sa yung Bunyog, Migrante, Bayan, nagrally kami noong September 21 doon. Yun naman talaga ang ano doon. Kumpirmado talaga si Bato. Kaya lang, ito namang si Bato, in denial pa. Bakit hindi niya na lang matanggap na... Hindi, attorney, sabi nga niya kanina, Senator Bato, napapabalita na malapit na daw yung warrant of arrest mo. Ang sagot niya kanina, handa na ako. Handa na daw si Bato. Sige tuloy. Wala eh. Yun yung kanyang kapalaran eh. Yan yung kanyang destiny. Sigurado na yan. Patay ka, Bato. Actually, sabihin na lang yung iba hindi sigurado, pero siya siguradong sigurado. Ang naging papel niya kasi kay Duterte ang naging papel niya talaga naman kasi kay Duterte, kanang kamay ni Duterte. Pagdating sa mga patayan, sa mga pagpatay, si Bato naman, kahit doon pa sa Davao, yung Davao Death Squad, si Bato yun. Naman. At sa pagdating sa national level, kaya nga siya tinalaga ni Duterte ng PNP chief. Alam mo ba to, yung inabot mo ngayon na naging senador ka, naging PNP chief ka, ipasalamat mo yan kay Duterte. Tama yon. Sinabi naman ni Bato yan eh. Sabi ni Bato de la Rosa, hindi ko matatawaran ang utang na loob ko kay Duterte. Kay Digong daw, sabi niya. Hindi siya magiging senador or PNP chief kung hindi dahil kay Duterte. Tama. Magiging senador kung hindi dahil kay Digong, kay Duterte. At sa totoo naman yun. Tama naman yun. Tama doon si Bato. Kaya lang, yung pagpapasalamat mo na yan, Bato, na hindi ka magiging PNP chief kung hindi dahil kay Duterte. Hindi ka magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Totoo yun. Lahat dahil kay Duterte yun. Pero kaya ka rin makukulong sa ICC dahil din kay Duterte. Ngayon, ipagpapasalamat mo pa ba yun? At ang masaklap dito, si Duterte hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal. At kung totoo yung sinasabi nila na nagde-deteriorate na ang health ni Duterte, ibig sabihin, posibleng mamatay ni si Duterte. Pero ikaw ba to? Matagal pa ang buhay mo eh. Kaya yan ang problema mo dyan, Bato eh. Yan ang problema ni Bato. Ang lusog-lusog pa ni Bato eh. Ang lakas-lakas pa. Pangalawa, kahit pa desisyonan ng ICC na unfit for trial si Duterte, hindi damay dyan si Bato. Alam naman natin pag sinabi mong criminal liability, kahit pa malibre na si Duterte kasi unfit for trial, sila Bato, sila Bongo, tuloy pa rin yan. Shout out, Pogi. Shout out, Koreans. Not unless magkuhan sila, magsakit-sakitan sila. Yan yung mga kabunyog mga kawin. Kaya, itong si Bato,
paulit-ulit siya, hindi niya raw matatawaran ang utang na loob niya kay Digong. Ano man daw ang mangyari, hindi siya babaliktad at talikod sa mga Duterte. Okay yan. At tama din naman. Tama din naman yan. Na si Duterte naman talaga ba to? Doon sa punto na yun, tama ka ba to, De La Rosa? Hindi ka magiging chief ng PNP. Hindi rin ka rin magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Pero tandaan mo rin, makukulong ka sa ICC dahil din kay Duterte. So, yan yung kakapalit noon. Yung binigay sa iyo ni Duterte yung posisyon na PNP chief, siyempre ikaw yung tagapagpatupad ng tukhang. Ginawa ka muna niyang chief of police ng Davao, pero ikaw yung tagapagpatupad ng DDS, Davao Death Squad. Hi, Tabingo Mario Jr., kumusta? Ngayon, naging PNP chief ka dahil kay Duterte. Pero kapalit ng pagiging PNP chief mo, pinatupad mo yung tukhang. Yung ginawa sa Davao na Davao Death Squads, dinuplicate sa buong bansa. Yung mga pagpatay sa Davao, ginawa rin sa buong bansa. Yun ang nagawa mo ba to? Kaya ka ngayon napasama dyan sa crimes against humanity. Pagkatapos niyan, naging senador ka. Okay, senador ka ngayon, nasa senado ka, sikat ka, pero nagganon na lang, araw na lang ang hinihintay, lalabas na ang warrant of arrest mo. Ngayon, kinumpirma ni Trillanes, galit na galit ngayon si Bato. Alam niyo kung ano ang sabi ni Bato, mga kabunyog, mga kabayan? Sabi ni Bato, ito. Kita ko sa inyo ang sagot ni Bato. Natatawa ako. Talagang makita mo yung kapikunan ni Bato eh. Makita mo dito yung kapikunan ni Bato, mga kabunyog, sa sinabi niya. Ang sabi ni Bato, ganito. Inaakusahan niya si Trillanes, mga kabunyog, ang akusasyon ni Bato, si Trillanes daw, ay bayad ni Saldico at saka ni Romualdez. Yun ang pinapalabas ni Bato. Ito sabi, umina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postponed na naman niya ang ICC warrant. Sinabi niya yan October 1. October 1. Yan ang reaksyon ni Bato. So ang pinapalabas ni Bato, si Trillanes ay bayaran. Si Trillanes ay tao ni Saldico at saka ni Romualdez o tao ni Marcos. Ang mga ginagawa daw ni Trillanes para sa Marcos at ang nagbabayad sa kanya, nagpipinance ng mga ginagawa niya ay si Saldico at si Romualdez. Yun ang actually matagal ng issue yan ni Bato kay Trillanes na si Trillanes ay bayaran. Kayo sa tingin niyo mga kabunyo, sa tingin niyo ang akusasyon ni Bato, si Trillanes gumagawa niya, yan ang gawain ni Trillanes, kalabanin sila ng mga Duterte, ipaaresto sila dahil yan ang binigay ni Romualdez at saka ni Marcos na trabaho sa kanya. Kapalit niyan, binibigyan siya ng malaking pera nila Romualdez at saka nila Saldico. So ang sinasabi ngayon ni Bato, dahil wala na, nagtatago na si Saldico at si Romualdez hindi na speaker, hindi na ganun kalaki ang pera ni Trillanes na nakukuha. Pero ang komentaryo ni Pogi, mana ka daw ba to sa amo mo? Yan, itong sagot ni Leonor Claveria. Di po totoo yan. Di sana po nanalo na siyang mayor ng Caloocan. Ang punto ni Leonor Claveria, kung tao siya ng Marcos, binuhusan sana siya ng pondo. Nanalo sana siyang mayor ng Caloocan. Tanong ni Rene Mendoza, attorney, hanggang kailan ka dyan sa Dahig? Wala na po ako sa Dahig. Sinundan ko po sa Madrid si Saldico. Di ba nag-post ako? Sabi ko, alis na muna ako ng Dahig, sundan ko si Saldico sa Madrid. Di ba nag-post ako noon? Hindi nyo nakita yun, sinundan ko si Saldico sa Dahig, sa Madrid, sa Spain. Anyway, yan, tangingot ka daw ba to, sabi ni Marita Ocampo. Si Trillanes, mainit talaga ang dugo nila Bato dyan. Dahil yan talaga kasi yung palaban sa Duterte. Si Trillanes, presidente pa man si Duterte, PNP chief pa yan si Bato, si Trillanes hindi na natakot sa kanila eh. Di ba? Hindi natakot sa kanila si Trillanes. Actually, nung panahong presidente si Duterte, pinapakansila sana pinaparevoke sana ni Duterte yung amnesty kay Trillanes. Ay di ba binigyan siya ng amnesty? Pag nakita ko daw si Saldico, igapos ko na agad, sabi ni Monkey. Anyway, mainit ang dugo nila Bato kay Trillanes kasi panahon pa na presidente si Trillanes, ay presidente si Duterte. Si Trillanes hindi natakot. Hindi natakot kila Bato. PNP chief siya noon. Tapos tawag dyan, presidente si Duterte. Sa sobrang galit ni Duterte kay Trillanes, gusto nilang ipa-revoke yung binigay ni Pinoy. Ipa-cancel yung ipa-revoke
yung binigay ni Pinoy, 'di ba? Binigyan si Trillanes ng amnesty. Oh, at alam niyo kung anong ginawa noon nila Mato sa kanila Duterte para lang ma-revoke yung amnesty ni Trillanes? Ang ginawa nila noon, yung application ni Trillanes ng amnesty, di siyempre naka-file sa gobyerno yun, nawawala. Nawawala. At nung nawala yung amnesty ni Trillanes, yung application Introducing the all-new Jollibee app. Mas madali nang mag-order ng Jollibee favorite. Tagatago ng dokumento na yon, yung application. Ang pumunta daw doon ay si Calida, yung Solicitor General nung panahon ni Duterte. Si Solicitor General. Ha? Oh. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari, talagang yun ang grounds na gagamitin bakit marirevoke ang amnestiya ni Trillanes. Ang ginamit na rason, hindi daw ito nag-apply. Oh, requirement daw yung application. Ha? Oh. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, talagang gigipitin noon si Trillanes, pero hindi. Hindi nag-surrender si Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, patapusin lang natin ang termino mo, Duterte. Babalikan ka ng taong bayan. Eh nagkatotoo nga. Nagkatotoo. Ha? Pero noon, nagsasabi na si Trillanes, maaaresto yan si Duterte. Maraming nagsasabi noon, hindi. Paano yan maaaresto? Si Marcos hindi naman nagsasabing ipapaaresto niya si Duterte. At sabi pa ng gobyerno ni Marcos noon, hindi magko-cooperate sa ICC. Pero sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi. Pagka ang Interpol na ang nag-request sa gobyerno, magko-cooperate ang gobyerno. Yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari. Oh, alam niyo noon, itong si Bato, may sinabi ito si Bato noon kay Trillanes. Trillanes, gawin mo na lang. Huwag ka nang paulit-ulit kang maaaresto na kami, maaaresto na si Duterte, wala namang nangyari. Biglang naaresto si Duterte. Biglang naaresto. Kinabahan na noon si Bato. O ngayon, medyo nakahinga-hinga kasi hindi pa rin lumalabas yung arrest warrant ni Bato. Pero ngayon, lumabas na ang balita. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kumpirmado na, nakita niya na, lalabas na ang arrest warrant ni Bato. Mga first quarter ng 2026. O ngayon, hinihinga ng reaksyon si Bato. Sabi ni Bato, handa na ako dyan. Handa akong harapin yan. Pero ang totoo, habang sinasabi niya na handa na siya para harapin yan, kahit sinasabi niya yan, galit na galit siya talaga kay sa Trillanes kasi si Trillanes yung kahit sa paghanap ng testigo. 'Di ba inamin naman ni Secretary of Justice Boying Rimulya, ang nagkumbinse at nagkausap kay Roy Nagarma para magtestigo sa ICC si Trillanes din. Ang sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, pagdating daw kasi sa ICC, ang lumalakad niyan hindi sila sa gobyerno. Kasi ayaw nga ng gobyerno na lumabas na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagko-cooperate sa ICC. Kaya ang nangyayari, parang ang nakikipag-usap sa ICC, hindi gobyerno, si Trillanes. Trillanes. Kaya, tulad niyan, pumunta si Trillanes doon sa ICC, galit na naman si Pulong Duterte. Galit na naman si Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, si Trilling pala ang pinadala para mag-check up, welfare check sa aking ama. Ang nangyari dito, hindi parang totoo. May mission si Trillanes pagpunta niya sa Dahig na magkumpirma, totoo ba na si Duterte ay unfit na for trial? Si Duterte ba talaga ay malala na ang kalagayan, hindi na nakakakilala? Parang yun ang gustong ipakumpirma ng gobyerno eh. Siyempre, inutusan yung mga officials ng embassy. Pero aside doon, si Trillanes din ay mag-mission na tingnan talaga. Pangalawa, mukhang may mission din si Trillanes na alamin, magagrant ba talaga ang interim release? Pangatlo, mayroon bang warrant of arrest na ilalabas pa ang ICC? Mga ganun. Kaya medyo mamaselan yung mission dyan ni Trillanes eh. At ang report ni Trillanes ito, hindi totoo na unfit for trial si Duterte. Drama lang yun. Pangalawa, hindi rin totoo na magagrant na yung interim release. At nakumpirma ni Trillanes na may warrant of arrest na lalabas. Sigurado na Bato at Bongo yan. So ngayon, mainit yung dugo ngayon ng mga DDS na naman kay Trillanes. Nagpa-picture pa si Trillanes doon sa may kulungan ni Duterte. Sabi ni Ruben Padilla, may balita kami na pumasok si Trillanes sa loob ng kulungan. Na natatakot na kami, nababahala na kami sa aming Tatay Digong. Parang kung ano-ano nang ginagawa daw sa kanilang Tatay Digong. May balita daw silang pinapasok si Trillanes sa kulungan. Sus naman. Makakapasok ba naman si Trillanes doon sa kulungan? Ayon sa ICC, hindi ka pwedeng makapasok yung bisita mo, ipapaalam mo na doon sa detainee. Sa tingin niyo, pag tinanong si Digong Duterte kung payag siyang papasukin si Trillanes, papayag si Trillanes. Papayag si Duterte. Natural, hindi. Masyado namang paranoid itong sila Ruben Padilla. Itong sila Pulong Duterte. Yung embassy officials ng Embahada ng Pilipinas, ang pinaalam kay Duterte yun, kay Digong, pwedeng papayag si Digong. Anyway, embassy officials naman yan. Papapasukin niya. Pero si Trillanes, hindi. Hindi papayag si Digong yan. Mainit ang dugo ni Trillanes kay
ang dugo ni Duterte kay Trillanes. Hindi papasukin yan. At hindi naman makakapasok si Trillanes doon kung hindi papayag si Duterte. Kasi nga, ang rule nga, sabi ng ICC, hindi pwedeng mabisita ang isang detainee kung ayaw ng detainee. Kaya yung mga sinasabi ni Robin Padilla na nababahala daw sila kasi parang nabalita nila, pinapasok si Trillanes doon sa loob ng kulungan. Sus naman. Nandun lang sa labas si Trillanes. Kahit ako nang pumunta ko doon, nagpa-picture din ako sa labas, hindi ka naman makakapasok sa loob. Ang hirap pumasok doon. Wala kang makita sa gate na tao eh. Saradong-sarado eh. Saradong-sarado. Magbubukas lang talaga yung pinto kapag alam nilang parating ka. O, hindi ka pwedeng tumuktok. Jesus, galing ako doon. Nakita ko mismo yung kulungan ni Duterte. Ganon din ang ginawa. Di ba, nagpa-picture ako sa labas? Oh, ganon din si Trillanes, nagpa-picture din sa labas. Pero itong sila Sara Duterte, sila pulong paranoid na. Kung ano-ano ng drama. Pinapasok daw ng ICC si Trillanes sa loob. Baka ano daw ang ginawang masama. Nag-aalala na daw sila kay Trillanes, ay kay Digong. Sabi ni Padilla. Drama lang nila yan. Ay, mga kabunyog, mga kawan. Sinabi ni Trillanes, pumunta lang ako doon para magpa-picture. Hindi ka naman makakapasok doon. Totoo yun. Hindi ka makakapasok doon nang ayaw ng detainee. Di ba? Anyway, itong si Bato, yan sabi ni Bato, humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postpone na naman niya ang ICC warrant. Sige Bato, magsalita ka na naman magsalita ng ganyan. Pag dumating na lumabas na yung warrant of arrest sa'yo, kawawa ka na. Magtatago ang problema mo pa naman Bato, hindi mo kakampi ang Senate President ngayon. Nung Senate President si Chis Escudero, sinabi na ni Chis Escudero, puprotektahan niya si Bato. Eh ngayon, ang Senate President si Soto. Hindi siya puprotektahan yan ni Soto sa kanila Lacson. Siguro, ang hihilingin lang nila Lacson sa kanila Soto, wag namang bastusin si Bato. Irespeto pa rin bilang senador. Pero hindi nila ito puprotektahan. Kasi pag nag-decide ang gobyerno na magko-cooperate sa Interpol, hindi naman kukontrahin yan ng Senado eh. Yan mga kabunyog mga kaaway. Ito sabi ni Roy Clarabali. Yung mga kabit nga di makapasok, tinutukoy niya si Hanilet. Yung kaaway pa. Ito pa namang si Trillanes. Habang alam niyang napipikon sila Bato, lalo namang nang-aasar itong si Trillanes. Itong si Trillanes lalong nang-aasar. Di ba nagpa-picture doon sa labas? Sabi niya, relax lang kayo. Nasa loob pa si Pidots. Kaya ito mga kabunyog mga kabayan, itong hamon naman ni Bato kay Trillanes. Noon sinabihan niya, Trillanes, arestuhin mo na kami. Ngayon, biglang na-aresto yung kanyang amo na si Digong. Late na naman si Blake Diaz. Tawag ko naman Blake Diaz, patapos na ako eh. Patapos na ako sa topic kong ito. Sabi ni Rolly, ang tagal kasi ng ICC. Ay, alam niyo mga kabunyog, ang ICC kasi, grabe ang binibigay na due process eh. Pag nag-motion ang abogado, hindi yan, pinag-aaralan yan ng judges ng ICC. Kaya dito kasi sa atin sa Pilipinas, wala talagang due process halos eh. Sa ICC may due process eh. Kaya tingnan niyo yung due process na binibigay kay Duterte. Yung abogado niyang si Kaufman, kung ano-anong motion ang ginagawa, pinagbibigyan naman niya ng ICC, ini-entertain yan. Ganun yan. Kaya nga yung sinasabi nila Sara na inhumane ang kondisyon ni Duterte sa ICC naman. Ano naman yan? Madrama yan, paawa effect yan. Anyway, sige mga kabunyog mga kababayan, laging nanonood sa atin daw si Gregorio Manzo sa Bay Laguna. Sorry. Naka-off yung mic natin. But anyway, grabe. Nako po. Sabi nga nila, watch out what you wish for. Sabi nga, di ba? Nangyari yan kay Digong. Arrestuin nyo na ako, di ba? Ang tagal-tagal nyo na, sisipain ko pa kayo. Sabi niya, ano nangyari? Nung dumating, walang nagawa. Sumama. Nilipad. Walang nagawa si Bongo, walang nagawa si Bato. Lalo na si Bato, talagang wala talaga siya sa eksena. Si Bongo, ito pagkain nila Kitty, yung pizza, ewan ko, kinain nila yung pizza. Pero wala na. Wala na talaga. Tapos sabi nila, kinidnap. Pupunta talaga sila, lalo yung ginalit ang ICC, lalo hindi kayo bibigyan ng interim release lang dahil sa pinaggagawa niyong ganyan. So, Bato, konting ilang months na lang, ito na yung pinakahuling Christmas mo dito sa Pilipinas. Paktay ka, doon ka na, magkakasama na kayo. Iso-surprise yan talaga, Ma'am Jenny Ramos. Sigurado yan may surprise, di ba? Bia Valdez, may kasama na si Digas. Kung hindi yun, tatlo sila, trayo. Di ba? Mag-consider doon, magpusoy-pusoy sila doon. Tragista ka po. Malaking problema ni Bato sigurado tsaka ni Bongo. Kasi sinabi nga ni Trillanes, confirm niya. Nakita niya yung pangalan ni Bato, nakita niya yung pangalan ni
ni Bongo. Dalawa sila. Yung pangatlo, wala daw si Sara, ang meron si Kuan. Yung isa, sino yun? Si Albayalde. Isa ring PNP chief. Magsama-sama yung tatlong itlog. Kaya nga, Michael Pangan, grabe. Murder talaga. Wala silang magagawa. But anyway, hintayin natin ang susunod na kabanata. O mag-isang subtopic pa tayo kasi malapit na isang subtopic ulit tayo. Maraming salamat, Paps. At again, sa mga bagong pasok, ilan na yung like natin? Gawin nyo ng 100 yung like natin. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe po. Wala pong bayad. Baka naman. Alright, countdown ulit tayo.